Hello mga stories, welcome back sa ating content. Ito for today's video, no? Ito yung nangyari ito June 13 to. Ngayon is as of recording. Ito yung kung kilala niyo to si Queen Hera, ito yung isang influencer. Oo, may anak na siya. At ito na-expose yung kanyang anak na babae, na daughter, na ginamit yung anak niya for sexualize di umano. Okay, sabi na dito, ito kay Asa Design, awareness to all moms basis sa Queen Hera's daughter using the photos for sexualize. Di mo na alam, nasa website pala yung anak mo, diba? So ito nga papanoorin ko ito yung saglit ito saglit. Kawawa naman. Okay, so nakakalungkot at naawa na ako yung nalalaman niya na na-expose yung kanyang anak, no? Talagang very terrible talaga. Nakakalungkot at nakaka-alarming to. Okay, so yun nga na hindi natin akalain ganyan pala mangyayari to social media. At ito papakita ko sa inyo yung updates nito. Ito yung mas masal siya at parang kailangan may awareness. Ito yung sinabi niya. Alright. Kaya gumawa ng napakaraming video. Awareness na lang para sa mga magulang. No? Kaya ko ito ginagawa. Kasi sobrang sakit makita ang picture ng anak mo nakadikit sa mga larawan na yun. Kahit sabihin natin in-edit yung picture, nilagay lang doon. This is a very serious matter. Sobrang seryoso, sobrang sensitive nito. Kaya awareness na lang para sa mga magulang na mahilig mag-post ng mga bata. Sabi ng kaibigan ko, meron silang specific na type. Yung mga batang nakapusod, yung mga batang naka-swimsuit, yung mga batang nagdedede, yung mga batang kahit kumakain o sinusubuan, yun po ang kinukuha nila. At sobrang bilis lang makuha sa social media. Sobrang hindi ko ma-imagine na yung mga simpleng video nila yung pagtitripan. So, sa mga sobrang insensitive dyan, sa mga hindi ko nagkakaanak, sana huwag kayong magkaanak mga demonyo naman. So, awareness. Okay, so dito lang muna dahil ito hindi natin ito yung pinost niya yung video for awareness na lang. Of course, alam ko, naiintindihan ko naman kahit yung mga even the previous version, yung mga previous video. Kaya minsan natataka kayo yung mga dati kong channel ko, nilagay ko, na talagang hinide ko talaga. Yung private ko talaga yon. Kasi nakaka-alarma. Dahil lang dito sa video na to. Bigla akong na-alarma kasi pwede akong balikan ito. Kahit sabihin natin na kamag-anak ko to, kahit yung kapatid ko na pamangkin ko, pwede akong balikan dito. Okay, so, naiintindihan ko naman kasi ako yung nag-video ng that time yun, talagang tinignan ko na agad kasi nakaka-alarma na. Papakita ko sa inyo, itong video na to, ito galing to sa ad. Ito ay deepfake AI. Ito yung PSA na to. So, ito galing to sa ito galing sa Keep Calm and Manifest. So, papakita ko sa inyo saglit, ito galing sa YouTube. So, Joe gives personal information without consent. So, ito yung Deutsche Telekom deepfake AI ad. So, ito. Ayan.
Yung mga magulang dyan, ha? Yung mga post ng post na hindi mo, ano, di ba? Alam ko, masaya kayo sa mga, masaya kayo mag-post sa mga social media. Alam ko, masaya kayo. Pero, tandaan nyo, ha? Ang internet, ang internet space, o cyberspace, ay never hindi ito sinasamba o sinasanto. Anytime yan, matabata man o matanda. Okay? So, yan. Pwedeng ito, katulad nito. Pwedeng ibata, pwedeng itatanda, pwede ka i-senior. Basta, pag nakuha ka ng mukha niya, i-data yan. Data na yan. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Yeah. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Yan yung kinutukoy ko dito. Yung nangyari doon. Anytime, pag yan na-upload sa cloud, ganyan, o sa mga Facebook, Twitter, X, o Instagram man yan, pag once na napunta yan sa interspace, permanente na yan. Wala ka nang babalikan. Doon. Hindi mo kumbaga sa internet, sa word, hindi mo maando, hindi mo ako control yun. Permanent na yun, hindi mo mabubura. Lifetime na yun. Okay? Kaya ganun kalala. AI pa lang yun, ha? What for kung sa mga yan? What for kung AI yung kumuha nun at gumawa ng ganun? Paano yan? Diba? I know, for you these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be so suspected. Yun, di ba? Hindi lang yung yung mga nakopya. Even personal information. Naku, ang lala, di ba? Buti hindi na umabot sa mga yung mga personal information niya kay Queen Hera. Paano yun, di ba? Yan, hanggang dyan na lang muna at ilalagay ko na lang yung ilalagay ko sa description yung itong video na to at yung kay Queen Hera. Yan, balik na tayo kay Queen Hera. Ito ba? Yan, ito na yung kay Queen Hera. Alam ko yan ito yung may turing na aral sa atin. Hindi lang siya. Even ako rin may aral na rin yan noon pa lang. Since pa yung alam mo yung naalala mo yung yung ice cream issue, 'di ba? Yung parang hindi kita anak ganito. Naalala mo ba 'yon? Yung hindi ka anak pabili ka sa mama mo, yung parang tapos binidyoan pa. Ang masaklap yun, hindi niya sinensor. Yun yung kasi that part nun na hindi sinensor. So yung nanay nun na sinabi na siya dahil sa pinapaya. Di ba yun ngayon? Ngayon, iba naman sa konsepto. Ito naman, ito pinabebenta naman pinagbebenta may nagbebenta pala ng galing sa internet. Diba? Talaga na inilagay sa mukha ng anak niya at pinabebenta. Ang sabi na dito sa ako dito sa Reddit ito, sabi daw na binibenta daw na $20 daw. Okay, so $20 ba? Medyo kasi walang ganun, ito 26 nag-post daw siya sa ito. Sabi niya dito sa iharang ko lang ito. Sabi niya, post na siya ng picture sa anak niya tapos binenta niya sa dark web. Tapos nakita ko lang yung screenshot na send niya sa kanya around $26 ata yung presyo.
let's talk about the dark web, no? Ayaw kong kasi ilalim itong dark web na to kasi never pa ako nakakapasok itong dark web na to. Unless kung merong may magtuturo dito na dark web kuno or mayroong dark web experts diyan na may tuturo o may papakita na confidential, no? So far hindi ko alam hindi ko alam. Hanggang lang ang ko dito, deep web lang eh. Ang tinutukoy ko yung deep web, pag ito yung ito, like, for example, ito yung sa YouTube. Pag private ko yung video, deep web na yun. Pag inano ko na sa Facebook, sa Facebook, login lang ako ng personal information, username, password, pag pinasok ko na, considered deep web na yun. Pati sa email, pag pinasok ko username, password sa website, pag pinasok ko sa email ng inbox, outlets, this is considered a deep web. Diba? Yun yung ko. Pero on the dark web, ibang usapan na kasi yun. Hindi ko hindi ko alam kung totoo man yan o what. Kasi this is personal this is serious matter. Hindi ko alam yung definition dyan. Yun. Mahirap lang dyan. And ayun, ang masasabi ko lang isa kay Quinera, asa sa mga nanay dyan, walang masama mag-post dyan kahit sa sino man. Ikaw man yan, yung mister nyo, yung anak nyo, walang masama doon. Nga lang, you have to be cautious. Very, very cautious lang. Kasi, katulad sinabi ko, ang internet ay walang sinasamba. Any ka dyan, may mga predators dyan. Internet predators. Kahit sa mga concept dyan, mga internet trolls na mga sa mga gobyerno, marami yun. Kaya, na maraming internet trolls dyan na ang daming predators. Di mo alam na may gumagawa ng katarantaduhan doon. Diba? Hindi, ano yan? Buti nga, hindi nga yung AI mismo na naging manggagago na. Diba? Paano yan? Yun yung kasi yung dito eh. Ang scary talaga. Diba? Okay mga stories, may update dito. Isisingit ko na lang ito. Ito yung galing ito sa isang video. Ito galing kay Claudine Albacin. Isa siyang content moderator ng isang social media. Di ko alam kung Facebook ba yan or X or Instagram or even Meta man yan. Panoorin natin saglit ito galing kay Claudine Albacin. Siya yung content creator. Let's go. Protect your children. Stitch incoming. Ng mga anak ko sa Facebook. Hello guys! So dumaan lang tong video na to sa FYP ko and naalala ko nung nag-work Akira na content moderator. And most of the time, yung mga minomoderate namin are forums. And I just want to share you something. And na-mention ko na to before pa nung na-interview Akira ni Nadine Lustre, before pa lumabas yung The Leader. And I just wanted to let you know na winarn ko rin yung mga kaibigan ko sa Facebook and binash lang nila Akis kasi daw OA daw Akira. So, maniniwala ba kayo na meron akong na-encounter na website na it's a collection of kids, just kids. Photos, videos of kids na na-mention ni ate na eating fruit, yung may hawak na host, naliligo sa pool, and kids with ponytails. Yes, kids with ponytails. Yung simpleng nakatali lang yung buhok. Tsaka mga video ng mga batang nagtatali ng buhok para maging ponytail. And you know, the weird part is, as I was browsing dun sa website na yun, I thought it's just, parang cute website. I thought sa, clothes. Alam mo yan, parang nagpa-promote siya ng clothes or parang accessories for kids.
Sa each video and each photo, meron siyang comment section. And it's fudging disgusting. Oh my gosh. Imagine mo, simpleng video, simpleng picture lang ng anak mo. Pinagnanasahan na and vina-violate na ng mga child predators or mga peeps. I cannot even mention it on TikTok. So kayo, be careful of posting pictures, photos ng anak nyo na naka-bathing suit sila or nakapang-sexy sila. It's not cute. You're just feeding the minds of these predators. By the way, if I can remember, meron pa kaming mini-monitor dati na Merly Bells. Nanay din siya. I'm not sure kung nanay or tiyahin siya. And she keeps on posting stuff, weird stuff, ng mga bata or pamangkin niya na naka-swimwear, nakapang-sexy, pinagsasayaw niya. Hanggang sa, as we investigate and dive through deeper na, she was using this child na ma-exploit sa mga foreigner. Well, I'm not generalizing lahat ng foreigners na pumapasok dito sa Pilipinas. Pero I'm telling you, most of them are getting ads online that they can get kids here sa Pilipinas, which is very disgusting. Talagang no one is safe. Protect your kids, protect our children. Okay, so yun yung yun yung statement nito yung 2 years. Ito yung video na to is 2 years ago. So 2 years ago as of recording. So yung nga na kailangan talaga siya, yan, katulad ito, content moderator siya sa isang Akira daw sabi Akira. So yan, at yung nga na lalo na pag may pag yan na may nagpunta sa comment section tapos ganyan lang yung mababasa mo. Oh my god, very alarming at saka tsaka lalo na pag ikaw ikaw ay isang influencer, lalo na sa pag may anak kayo, di ba? Minsan rin ako minsan nag-aalala na rin ako even sa mga dyan, yung mga private person, yung mga private families na karga tapos pinipicture ganito, tapos yung anak ko na-expose sa internet. Oh my god, yun, parang very very alarming, lalo na di nyo alam na may makukuha at makukuha yan tapos i-deepfake ata siguro at yung ganun ang mangyayari, di ba? Katulad yung nangyari doon sa yung video na yun. Pwedeng AI pa lang yun, ha? Yun. Nakakalungkot at sige, balik ko na lang sa Kaya, sa mga hindi dyan, mag-ingat lang kayo. Yun lang masasabi ko at so far, ang ko dito, sabi daw, sa last comment daw ito sa update na trace daw ng IT yung account, sabi daw yung, and guess what, ayoko na magsabi kasi baka mabali dito, ayoko magbanggit kung sinong fake news dyan. Baka magbanggit ako daw, baka pagsabihan pa ako ng fake news. Yun, fake news to. di ko alam to kasi wala pa akong statistics dyan at yun. Basta yun lang, mag-ingat na lang kayo, mga ka-stories. Lalo sa mga, dyan, yung mga nanay dyan. Tapos may anak kayo. May, much better na mag-ingat lang. Walang mas, doon. Yun lang mga stories. Thank you and see you in the next video. Bye.